Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay suswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito, ay mas lalo pang suswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Simula pagkabata ay hindi na talaga ako naniniwala sa mga haka-haka patungkol sa usaping aswang. Ang kasabihan ko kasi noon, hanggat hindi ako nakakaranas o nakakakita sa aswang-aswang na sinasabi nila, ay hindi ako maniniwala. Ngunit hindi ko lubos akalain, Kuya Chris, na darating ang panahong mismong ako rin pala ay makakaranas ng ganitong pangyayari. At yun ang hinding-hindi ko makakalimutang karanasan. Hello po Kuya Chris, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga po pala si Boyet, kasalukuyang naninirahan dito sa isang bayan ng San Jose del Monte, Bulacan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango ito sa aking karanasan dekada 90. Nang mga panahong yon ay nagtatrabaho ako sa hindi kalayuan sa baryo namin sa Negros Occidental. Tuwing hapon ay uwian ako at sa tansya ko ay mga nasa 1 oras din ang lalakarin ko bago makarating sa bahay ko. Isang beses, nagkaroon kami ng bagong mga katrabahong sa pagkakaalam ko ay naninirahan lang din malapit sa baryo namin. Tawagin na lamang po natin sa pangalang Magno ang katrabaho kong ito. Palabiro at napakadaldal itong si Magno, Kuya Chris. Mahilig din siyang mag-ayang makipag-inuman kapag lumalabas na kami sa trabaho. Araw ng Sabado, maaga pa lamang ay inaya na kami ni Magno na mag-iinuman daw. Tinanong naman siya ng isa pa naming katrabaho kung saan kami mag-iinuman. May alam akong pagtatambayan natin mga tol. Malapit lang yun sa karinderya. Doon na lang din tayo mag-inuman para hindi na tayo lalayo pag bumili tayo ng pulutan. Nakangising wika ni Magno sa amin. Sumang-ayon kami sa sinabi niya. At yun na nga ang napagkasunduan namin, Kuya Chris. Naging abala na nga kami sa pagtatrabaho ng araw na yon, kaya't hindi kami nagkaroon ng pagkakataong mag-usap-usap. Nung sumapit na ang kinahapunan, ay nagsama-sama na nga kaming maglakad papunta sa lugar na pagtatambayang sinasabi ni Magno. Habang naglalakad nga kami, ay panay ang tawanan at biruan naming mga magkakatrabaho. Nagkakantsawan din kami dahil ang isa sa mga katrabaho naming si Bojack ay napakatorpe. Kako, mamaya kapag nalasing na siya, ay sasamahan namin siyang manligaw sa katrabaho naming babae. Sabihin niya na lahat ng gusto niyang sabihin doon sa babaeng liligawan niya at wag nang mahiya. Dahil walang mapapala ang taong mahiyain. Sige ka, ikaw din. Tatanda kang binata niyan sa ugali mong pagiging mahiyain. Biro ko pa sa kanya. At natawa naman ang iba pa naming mga kasamahan. Sa paglipas nga ng mga sandali, ay nakikita akong parang liblib na ang lugar na nadadaanan namin. Teka lang tol, parang liblib na yata tong dinadaanan natin ah. May bahay pa ba dun sa unahan? Nakangiti kong tanong kay Magno. Tumango naman siya at nagwikang maglakad lang daw kami at huwag nang magtanong pa. May kakilala daw kasi siyang taga doon sa baryong pupuntahan namin
at doon kami mag-iinuman. Bakit kasi doon tayo mag-iinuman? Kung pwede naman sa inyo na lang paring Magno. Sabi pa ng isa sa mga kasamahan namin. Sinabi naman sa amin ni Magno na napakatalak daw ng asawa niya. Nakakahiya kung doon kami mag-iinuman dahil paniguradong hindi titigil sa kakatalak ang asawa niya hanggat hindi kami natatapos sa pag-iinuman. Kamag-anak kasi ng kaibigan ko ang karinderyang sinasabi ko sa inyo. Sa gilid ng karinderyang yon, pwede tayong tumambay doon. Doon na rin tayo bumili ng pulutan. Saad niya pa. Hindi na kami nagsalita pat nagpatuloy na nga lang kami sa paglalakad. Sa pagdaan naman ng mga sandali ay narating na namin ang karinderyang sinasabi ni Magno. Unang tingin ko pa lamang sa karinderya ay medyo nakaramdam na ako ng kakaiba. Lalo na noong makita kong tinititigan kami ng masama nung matandang babae na nasa loob ng karinderya. Nang makita naman si Magno ng kaibigan nito, ay agad na yung lumapit at nagtanong kung anong mayroon. Bakit pumunta siya ng ganoong oras? Inihayag naman ni Magno na mag-iinuman umano kami at doon niya naisip na pumwesto dahil hindi siya masusundan ng asawa niyang bungangera. Kung gusto niyo sa bahay na lang namin kayo pumwesto. Mukhang magsasara na kasi si Tiyang ng karinderya eh. Alok pa sa amin ng kaibigan ni Magno. Tumanggi naman ang katrabaho namin at sinabing doon na lang daw kami tumambay sa gilid ng karinderya. Ayos lang naman kung magsasara na ang karinderya. Ngumisi naman ang matandang may-ari at nagsabing ayos lang daw kung doon kami mag-iinuman. Mamaya na lang daw siya magsasara kapag tapos na kaming mag-inuman. Sabay tingin ng makahulugan sa kaibigan ni Magno na si Elias. Wala nang nagawa pa si Elias, kundi ang sumang-ayon na lang. Matapos nga naming maghanda ng alak at bumili ng pulutan, ay nag-umpisa na kaming mag-inuman. Sa pagdaan ng mga oras ng pag-iinuman, ay napapansin kong panay ang pagkamot ng braso ng matandang may-ari ng karinderya sa tuwing nagbibigay ito ng pulutan. Pinagpapawisan din siya kahit na napakalamig ng panahon. Manang, ayos lang po ba kayo? Pag-aalalang tanong ko sa matanda. Tinapunan lamang ako ng masamang titig ng matanda at nagmamadali na itong pumasok sa karinderya. Nangyari dun? Dinig kong tanong ni Makoy matapos kumuha ng pulutan. Nagkibit balikat lamang ako at sinabing baka wala lang sa mood ang matanda o kaya naman ay baka pagod lang. Madilim na ng mga oras na yon. Maya-maya pa ay ganun na lamang ang gulat namin nang bigla na lamang may sumigaw sa loob ng karinderya na para bang nasasaktan. Kaya naman nagmamadali namang kaming tumayo at lumapit sa pintuan ng karinderya. Manang, ano pong nangyayari dyan? Tanong ni Magno at sumilip sa pintuan. Ilang saglit pa ay hindi ko napigilang manlaki ang mga mata ko dahil sa nakita kong nagtaasan ng mga buhok ng matanda at nangapal ang kilay nito at namumutla ang mga matang nangingitim ang bawat gilid na para bang ginuhitan yon ng uling. Nanlilisik din ng mga mata nito habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa amin. Takot ang nararamdaman ko at panay ang pagkalabit sa mga kasamahan ko. Narinig ko pa ang mga mahihinang kalabugan at pag-angil na para bang
angil iyon ng asong nagagalit. Hindi ko na napigilan ng sarili ko at sinabihan ko na silang umalis na kami dahil aswang ang may-ari ng karinderyang yon. Pasensya na mga pre, pero kung sino man ang may dala sa inyo ng pangontra sa aswang, pwede bang umalis na? Wala namang ginagawang masama sa inyo ang tiyahin ko eh. Maayos namin kayong inasikaso rito. Wika sa amin ni Elias na kasalukuyang nasa likuran na pala namin ito. Sabay-sabay naman kaming nagkatinginan at walang pag-aalinlangang nagsipagpulasan nang maglakad si Elias papalapit sa may pintuan. Umalis na kayo at wag na kayong bumalik pa rito bago pa man magalit sa inyo ng tuluyan ng tiyahin ko. Muling utos nito sa amin. Dahil sa takot na nararamdaman namin, ay halos hindi na kami magkandaugaga pang nagmadaling tumakbo palayo sa karinderya. Sira ulo, sino ba kasing may dala sa inyo ng pangontra sa aswang? Galit na tanong ni Magno habang tumatakbo. Wala namang nagsalita ni isa sa amin dahil sa pareho kaming abala sa pagkaripas ng takbo. Maya-maya pa, noong medyo may kalayuan na kami sa karinderya, ay nakarinig na kami ng mga nakakakilabot na huni ng ibon at malalakas na pagpagaspas ng mga pakpak sa gilid ng daanan na para bang sinusundan kami. Kaya naman mas binilisan pa namin ang pagtakbo sapagkat malayo pa sa mga kabahayan ang daanang tinatahak namin. Mabuti na lamang at hindi pa kami gaanong lasing ng mga sandaling yon, kung kaya't mabilis pa ang ginagawang pagtakbo namin. Hanggang sa makarating na nga kami sa kabahayan, doon na ako napabuga ng hininga at napamura. Ako na ang nagtanong kung sino sa mga kasamahan ko ang may dala ng pangontra sa aswang. Sumagot naman si Makoy na may dala umano siyang bote ng langis na pangontra sa aswang. Kahit saan naman daw kasi siya magpunta, ay talagang may dala-dala siyang pangontra. Isa pa ay hindi niya naman inaasahang aswang pala ang may-ari ng karinderya. Nabisto tuloy ang lihim nito. May dinukot nga si Makoy mula sa bulsa at nung inilabas niya yon, ay isang maliit na boteng nanlilimahid ng langis. Isa kasing manggagamot ang kanyang lolo at palagi siyang pinapabaunan ng pangontra sa aswang. Tara na, umuwi na nga tayo. Baka mamaya masundan pa tayo ng mga aswang na yun eh. Wika ko sa kanila at nagpatuloy na nga kami sa paglalakad. Pagka-uwi ko naman sa bahay, ay sinabi ko sa mga magulang ko ang nangyari. Kaagad naman nila akong pinatingnan sa manggagamot dahil baka mamaya yung pulutang hinain ng matandang may-ari ng karinderya ay karne pala ng tao. Matapos naman akong suriin ng manggagamot, ay napag-alaman nitong purong karne ng hayop ang inihandang pulutan sa amin. Marahil ay wala naman talagang balak na gawan kami ng masama nung matanda. Nagkataon lamang na may dalang pangontra ang isa sa kasamahan ko sa trabaho. Kaya't nabisto ang tinatagong sekreto ng matanda. Kinabukasan, pagkapasok namin sa trabaho, ay napag-alaman naming hindi na pumasok si Magno. Marahil ay umiwas yon sa amin dahil sa kamuntikan na kaming mapahamak dahil sa kanya. Nagpatingin na rin sa manggagamot ang mga kasamahan kong kasama ko sa pag-iinuman. Tulad ng nakita sa akin nung tiningnan ako ng manggagamot, ay ganoon din ang sa kanila. Hanggang dito na lamang Kuya Chris ang aking kwento. Maraming salamat po at naway isa ang kwentong ito sa mapili niyong basahin.
Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.